Sige mga kaibigan, mga naghahangad na entrepreneur, kung nangangarap kayong makamit ang kalayaan sa pananalapi dito sa Pilipinas, tamang-tama ang video na ito para sa inyo. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang sunod-sunod na gabay para makamit natin yan. Kaya, kunin na ang inyong panulat at papel, at simulan na natin. Una sa lahat, pag-usapan natin ang tamang pag-iisip. Alam nyo ba, ang kalayaan sa pananalapi ay nagsisimula sa ating isipan. Kailangan ninyong maniwala na posible itong mangyari at manatiling determinado, kahit na maging mahirap ang mga bagay-bagay. Tandaan, mahalaga ang pagiging matyaga. Ngayon, lumipat naman tayo sa unang hakbang, turuan ang sarili. Ang kaalaman ay kapangyarihan, mga kaibigan. Samantalahin ang mga libreng resources online, mag-enroll sa mga kurso, at magbasa ng mga libro tungkol sa personal finance at pagnenegosyo. Habang marami kayong natututunan, mas magiging handa kayo sa paggawa ng matalinong desisyon pagdating sa pera. Pangalawang hakbang, gumawa ng budget at sundin ito. Mukhang basic lang ito, pero napaka-importante nito. Ilista ang inyong kita at gastusin, bawasan ang mga hindi kailangang gastos, at mag-ipon hanggat kaya ninyo. Isang magandang panuntunan ay ang mag-ipon ng kahit 20% ng inyong kita. Pangatlong hakbang, magsimula ng side hustle. Ang gig economy ay patok na patok dito sa Pilipinas at napakaraming oportunidad para kumita ng extra income. Freelancing man yan, online selling o kahit pagsisimula ng maliit na negosyo, maghanap kayo ng bagay na gusto ninyong gawin at pagtuunan ito. Pang-apat na hakbang, matutong mamuhunan. Huwag nyo lang hayaan na nakatenga lang ang pera nyo sa bangko. Alamin ang iba't ibang investment options tulad ng stocks, bonds, mutual funds o real estate. Ang pag-diversify ng inyong investments ay makakatulong sa pagpapalago ng inyong pera sa paglipas ng panahon. Panglimang hakbang, makipag-network. Palibutan ang inyong sarili ng mga taong may parehong layunin na susuporta at magbibigay inspirasyon sa inyo. Dumalo sa mga seminars, sumali sa mga online communities, at makipag-ugnayan sa ibang entrepreneurs. Hindi nyo alam kung sino ang maaaring magbigay ng mahahalagang payo at oportunidad para sa inyo. Pang-anim na hakbang, maging responsable sa utang. Ang malalaking utang na may malalaking interes ay maaring maging malaking hadlang sa paggamit ninyo ng kalayaan sa pananalapi. Unahin ninyong bayaran ang mga utang na may pinakamalaking interest rates. At kapag wala na kayong utang, iwasan na ulit mangutang hanggat maaari. Pangpitong hakbang, magplano para sa kinabukasan. Magtakda ng mga short-term at long-term financial goals at gumawa ng plano para makamit ang mga ito. Magbahay man yan, pagbiyahe sa ibang bansa o maagang pagre-retiro, ang pagkakaroon ng mga malinaw na layunin ay magpapanatili sa inyong motibasyon at makakatulong para manatili kayo sa tamang landas. At panghuli, pang-walong hakbang, matutong magbigay. Kapag nakamit nyo na ang kalayaan sa pananalapi, gamitin ninyo ang inyong tagumpay para magkaroon ng magandang epekto sa iba. Mag-donate sa mga organisasyon na malapit sa puso ninyo, suportahan ang mga lokal na komunidad, at tulungan ang ibang naghahangad na entrepreneur. Ayan, ang 8 hakbang para makamit ang kalayaan sa pananalapi dito sa Pilipinas. Tandaan, ito ay isang paglalakbay, hindi isang karera. Manatiling determinado, patuloy na matuto, at huwag matakot na sumubok. Ang kalayaan sa pananalapi ay nasa inyong mga kamay. Salamat sa panonood, at kung nakatulong ang gabay na ito sa inyo, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at pindutin ang notification bell para sa iba pang tips at inspirasyon. Hanggang sa susunod na video.